Ako si Jessie, at mula pagkabata, naniniwala na ako sa mga multo at mga kababalaghan. Hindi ko masabi kung paano nagsimula ang paniniwala kong ito. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga kwentong naririnig ko mula sa matatanda o kung dahil sa mga kakaibang karanasang parang ako lang ang nakakita. Pero isang bagay ang sigurado, alam kong totoo sila, kahit na parang tanga na ako sa tingin ng iba. Noong 6 na taong gulang ako, madalas akong umupo sa ilalim ng malaking punong balete sa likod ng aming bahay. Sabi ng lola ko, yun daw ay tahanan ng mga engkanto. Pero kahit anong paman ang nakatira doon, hindi ko to iniwasan. Sa halip, parang naakit ako sa anino ng mga sanga nito na parang mga galamay na umaabot sa langit. Kapag hapon, doon ako naglalaro ng mga simpleng larong na imbento ko lang sa aking isipan. Isang araw, habang abala akong nagpapanggap na nagluluto gamit ang mga dahon at putik, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Hindi iyon ang karaniwang simoy ng hangin. Napakalamig, parang dumaan sa yelo. Napalingon ako at nakita ko ang anino ng isang bata. Halos kasing tangkad ko lang. Nakatayo sa di kalayuan. Hindi malinaw ang anyo nito. Parang isang kalabuan lang ng kulay abo sa liwanag ng araw. "Hi!" Bulong ko, hindi alintana kung sino o ano siya. Pero sa halip na sumagot, dahan-dahan siyang naglakad papasok sa kakapalan ng mga ugat ng puno. Sinundan ko siya. Pero nang makalapit ako sa mismong lugar na pinasukan niya, wala na siyang bakas. Pakiramdam ko, isang iglap lang siyang naglaho. Nang ikwento ko yon sa nanay ko, tumawa lang siya. "Hi Jessie, ang dami mo talagang naiisip," sabi niya habang nagluluto ng hapunan. "Baka naman anino mo lang ang nakita mo." Pero hindi ako nakinig. Alam kong hindi yun anino ko. Paano ko maipapaliwanag na ang aninong iyon ay gumalaw ng mag-isa? At bakit napakalamig ng hangin noong nakita ko siya? Ang lola ko lang ang tila naniwala sa akin. Habang umiinom siya ng kape sa bangko, lumapit ako at ikinuwento sa kanya ang nakita ko. Yung puno," sabi niya, halos pabulong. "Marami ng kwento tungkol dyan. Hindi mo ba alam, Jessie, apo? Matagal nang sinasabi ng mga matatanda na maraming hindi matahimik na kaluluwa ang umiikot sa lugar na yan." Tumango ako, kahit hindi ko lubos na intindihan ang ibig niyang sabihin. "Pero bakit po ako nakikita nila, Lola?" "Hindi ko alam," sagot niya habang tumingin sa malayo. "Pero may mga tao talagang likas na bukas sa mga ganitong bagay. Siguro, isa ka sa kanila." Simula noon, tila mas dumalas ang mga kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang natutulog ako sa aking kwarto, nagising ako sa tunog ng marahang pagkatok sa bintana. Nakaharap ang kama ko sa bintana, kaya agad akong tumingin doon. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang figura ng tao na nakatayo sa labas. Ang mukha niya ay natatakpan ng mahabang buhok. Hindi siya gumalaw. Ang kamay niya ay patuloy lang na kumakatok. Pero walang ingay mula sa kanyang bibig. Nanigas ako sa kama. Hindi malaman kung sisigaw o tatakbo palabas. Nang kumurap ako, nawala ang figura. Parang usok na nilamon ng dilim. Kinabukasan, ikinuwento ko yon sa mga kaklase ko sa eskwela. Akala ko ay matatakot sila. Pero sa halip, nagtawanan sila. "Jessie, ang dami mong imahinasyon," sabi ni Tony, ang kaklase kong mahilig magbiro. "Siguro nananaginip ka lang o baka yung puno na naman ang sinisisi mo." Nagpantig ang tenga ko, pero hindi ko na pinansin. Alam kong hindi lang iyon panaginip. Ang problema, kahit anong paliwanag ang gawin ko, parang mas nagmumukha lang akong baliw sa paningin nila.
Minsan, iniisip ko kung gusto ko na lang magkunwari na hindi ko nakikita o nararamdaman ang mga kakaibang bagay na ito. Pero, paano ko isasantabi ang mga malinaw na nararanasan ko? Gaya ng babaeng nakasuot ng puting bestida na madalas kong nakikitang nakatayo sa likod ng pintuan ng aming banyo tuwing madaling araw. O ang mabigat na presensyang nararamdaman ko sa bawat pagdaan ko sa balete kahit hindi ko siya nakikita. Gabi-gabi, bago matulog, iniisip ko kung bakit ako pa ang nakakakita ng ganitong mga bagay. Takot ako, oo, pero may parte rin ng sarili ko na gustong malaman ang kasagutan. Kung sino sila, kung ano sila, at bakit ako ang nakakapansin sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang paniniwala ko na ang mga multo at kababalaghan ay hindi lamang bahagi ng imahinasyon. Totoo sila. At kung totoo sila, sigurado akong may dahilan kung bakit nila ako pinapansin. Hindi ko alam kung ito ba ay isang biyaya o isang sumpa. Pero alam kong simula pa lang ito ng mas maraming tanong at mas maraming sagot na kailangan tuklasin. Nang tumuntong ako sa kolehiyo, nagdesisyon ako na mag-aral sa Maynila. Isang malaking pagbabago ito para sa akin. Sa kabila ng kaba, excited din ako. Panibagong simula, bagong lugar, bagong mga tao. Pero sa lahat ng ito, isang bagay lang ang nagpapanatili sa akin ng pag-aalinlangan. Ang dormitoryong napili ko. Simple lang ang dahilan kung bakit ako napadpad sa dorm na iyon. Malapit ito sa eskwela at abot kamay ang renta. Pero mula pa nung una kong makita ang lugar, may kung anong bigat akong naramdaman. Luma ang gusali. Ang mga dingding ay basag-basag na ang mga pintura. At ang sahig ay gawa sa kahoy na tila ba isang hakbang lang ang kailangan para mabiyak ito. Ang pasilyo ay madilim kahit sa kalagitnaan ng araw. Si Mang Berto, ang caretaker ng dorm, ang sumalubong sa akin noong araw ng paglipat ko. Matanda na siya, na tila higit pa sa edad ng mismong gusali. Habang binubuksan niya ang pinto ng kwarto ko, napansin ko ang kakaibang itsura niya. Parang may gusto siyang sabihin, pero pilit niyang itinatago. "Nako, iha!" sabi niya, habang tinutulak ang mabigat na pintuan. "Medyo luma na talaga itong lugar, pero ayos naman. Tahimik dito. Wala kang magiging problema." Tahimik akong tumango. Pero habang tinitignan ko ang loob ng kwarto, ramdam ko na hindi iyon ang buong kwento. Maluwag ang kwarto. May 2 kama, isang aparador, at isang maliit na mesa. Mukhang hindi naman nakakatakot. Pero may kakaibang amoy ang loob. Parang alingasaw ng lumang kahoy na may halong konting amag. "Mag-isa lang po ba ako dito?" tanong ko kay Mang Berto habang pinagmamasdan ng 2 kama. "Oo, iha," sagot niya. "Walang ibang nakatira sa kwartong ito. Ikaw lang." Bigla niyang itinuloy ang sabi na parang kinakabahan. "Kung may marinig ka man, baka hangin lang yon. Luma na kasi tong lugar." Hindi ko alam kung bakit, pero nang marinig ko iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Napatingin ako sa paligid, pero wala naman akong kakaibang nakita. Tumango na lang ako at sinimulan na ayusin ang aking mga gamit. Sa unang gabi ko sa dorm, mahirap matulog. Tila ba hindi mapakali ang utak ko. Ang bawat galaw ko sa kama ay nagbibigay ng tunog. Isang mahina pero matinis na ingay mula sa lumang kahoy. Sa kabila ng pagod mula sa biyahe, nanatili akong gising, nakatitig sa kisame. Ilang oras pa, parang nagising ako sa tunog ng isang yabag. Isang mahinang mula sa pasilyo. Tila papalapit ito. Tumigil ang tunog sa labas ng kwarto ko. Tumahimik ang paligid, pero ang pintig ng puso ko ay parang paputok na bumubulwak sa dibdib ko.
Bigla, may mahinang tunog mula sa kabilang kama. Isang bahagyang paggalaw na parang may biglang naupo roon. Maliwanag ang buwan sa labas, kaya anino lang ang nakita ko. Wala naman akong kasama sa kwarto. Hindi ba? May tao ba dyan? Tanong ko, pilit pinatatapang ang sarili. Pero ang boses ko ay tila nalunod sa bigat ng hangin. Walang sumagot. Tumayo ako, pero bago pa ako makalapit, isang malamig na hangin ang dumaan sa likod ko na parang humahaplos sa batok ko. Napalingon ako, ngunit walang tao. Nang bumalik ang tingin ko sa kabilang kama, nawala na ang anino. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kwarto, hindi alam kung ano ang gagawin. Matagal bago ako bumalik sa kama. At sa buong gabing iyon, nanatili akong nakabukas ang ilaw, nakayakap sa kumot at pilit pinipigilan ng sarili na magtanong kung bakit ko nararamdaman na parang hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, kahit medyo puyat, sinigap kong bumangon ng maaga para mag-ayos at pumasok sa klase. Habang bumababa ako na hagdanan ng dorm, nakita kong nagwawalis si Mang Berto sa harap ng building. Napansin niya ako at ngumiti, pero parang may alinlangan sa likod ng ngiting iyon. "Maaga ka ata ngayon, iha," bati niya. "Kamusta ang unang gabi mo?" "Okay naman po," sagot ko, pero hindi ko mapigilang tingnan siya ng diretso. May parte ng isip ko na gustong sabihin sa kanya ang nangyari kagabi, pero baka pagtawanan niya lang ako o sabihin na imahinasyon ko lang iyon. Pero dahil hindi ko rin mapigilang magtanong, sinubukan ko siyang usisain. "Manong, wala po bang ibang tumitira dito? Parang ang tahimik masyado kagabi eh. Pero parang may naririnig akong mga yapak." Napatigil si Mang Berto sa pagwawalis. Sandaling tahimik ang paligid bago siya sumagot. "Wala kang kasama sa kwarto, iha. Tahimik talaga rito. Kaya nga marami ang umaalis eh." Sagot niya, umiwas ng tingin. "Pero iha, baka hindi mo na dapat masyadong isipin ang mga naririnig mo. Minsan, ang dorm na to, may mga kwento." Nagkibit balikat siya na parang gustong tapusin na ang usapan. Pero hindi ako sumuko. "Anong klaseng kwento po, Manong?" Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili kahit may kaba na sa aking dibdib. Napabuntong hininga si Mang Berto at tumingin sa akin. "Noong dekada 80, may isang estudyante na tumira dito sa dorm. Maganda, matalino, tahimik na babae. Pero minsan, ang tahimik pala, may tinatagong bigat." Tumigil siya saglit at sinuri kung interesado pa rin akong makinig. Hindi ako kumurap. "Isang araw, bigla na lang nawala ang batang iyon. Napansin ng ibang boarders na hindi siya lumalabas ng kwarto. Nang buksan nila ang pinto, nakita nila siya, nakabitin sa kisame. Hindi nila alam kung bakit niya ginawa iyon. Pero simula noon, may mga nagsasabing nakikita nila siya sa kwarto na iyon. Madalas daw siyang umupo sa kama o dumaan sa pasilyo. At kapag hating gabi, naririnig nila ang kanyang yabag." Napalunok ako. "Anong kwarto po siya nakatira, Lolo?" Napatingin siya sa akin ng diretso. Tila ba nagdadalawang isip kung sasabihin niya. Iyong kwarto mo, iha." Parang nanlamig ang buong katawan ko. Biglang bumalik sa isip ko ang mga narinig ko kagabi. Ang mga yabag sa labas ng pinto, ang paggalaw sa kabilang kama, lahat ng ito may koneksyon sa kwento ni Mang Berto. Pero bago pa ako makapagtanong ng iba, agad siyang tumalikod at bumalik sa kanyang ginagawa. "Kung may marinig ka man," sabi niya habang papalayo, "wag mo na lang pansinin. Baka magalit pa siya." "Magalit? Sinong magagalit?" Hindi ko na naitanong iyon
dahil tila ayaw na niyang mag-usap pa. Tahimik akong naglakad papunta sa eskwela. Ngunit ang kwento ni Mang Berto ay patuloy na umuukil-kil sa isipan ko. Pagbalik ko sa dorm ng hapon, tahimik ang paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas mabigat ang hangin kaysa dati. Sinubukan kong gawing normal ang lahat. Nagayos ako ng gamit, nagsimula akong magbasa ng notes para sa klase, at inisip na baka nagpapraning lang ako dahil sa kwento ni Mang Berto. Ngunit nang dumilim na, nagsimula na namang bumalik ang mga alaala ng nangyari kagabi. Hindi ko alam kung paano ko papakawalan ng takot na unti-unting lumulukob sa akin. Sa bawat hakbang ko sa loob ng kwarto, parang may mga mata na nakamasid. Isang presensyang hindi ko maipaliwanag. Bago matulog, inilak ko ang pinto at siniguradong nakaayos ang lahat ng gamit. Pero habang nakahiga ako sa kama, naramdaman ko na naman ang malamig na hangin na tila dumaan sa tabi ko. Pinikit ko ang mga mata ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa kabila ng aking takot, narinig ko ulit ang tunog ng yabag sa pasilyo. Tumigil ito sa mismong harapan ng pinto ng kwarto ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniipit ko ang kumot sa aking katawan. Hindi ko na kayang magtanong o sumilip. Sa halip, tumigil ako sa paggalaw. Nakikinig lang, umaasa, nalilipas na ang lahat. Biglang bumukas ang ilaw sa kwarto ng mag-isa. Napabalikwas ako ng tingin. Wala akong kasama. Pero ramdam ko, hindi ako mag-isa. Sa sulok ng kwarto, sa kabilang kama, nakita ko na parang may naupo ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. May anino ng isang babae, mahaba ang buhok at tila nakayuko. Hindi siya gumalaw, pero sapat na iyon para magpatayo ng balahibo ko. Pinilit kong pumikit at magdasal. Ngunit bago ko pa matapos ang isang dasal, narinig ko ang boses ng babae. Isang mahinang bulong mula sa sulok ng kwarto. Bakit ka nandito? Matapos ang gabing iyon, hindi na nawala sa isip ko ang tanong na iyon. Bakit ka nandito? Isang mahinang bulong mula sa sulok ng kwarto na tila kumapit sa bawat sulok ng aking utak. Pilit kong inisip na baka imahinasyon ko lang iyon o bunga ng pagod at takot mula sa kwento ni Mang Berto. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga yabag, ang anino at ang presensyang nararamdaman ko sa kwarto? Kinabukasan, pilit kong inalis sa isip ko ang nangyari. Pumasok ako sa klase, nag-aral at nakipag-usap sa mga kaklase upang wag magmukhang kakaiba. Ngunit kahit gaano ko papilitin na magpakanormal, may bahagi ng isip ko na bumabalik sa dorm, sa kwarto kung saan puno ng hindi maipaliwanag na presensya. Pagbalik ko sa dorm ng hapon, sinalubong ako ng tahimik na pasilyo. Tila mas madilim kesa sa normal ang paligid. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Mainit ang panahon, pero sa loob, malamig at mahirap huminga. Iniwasan kong magpaka-paranoid at iniisip na baka may masira lang na ventilation. Nag-ayos ako ng gamit at sinimulang mag-review para sa darating na pagsusulit. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, narinig ko ang isang kaluskos mula sa aparador. Napatigil ako, pero hindi ako gumalaw. Hinayaan kong magpatuloy ang tunog habang pinakikiramdaman kung ano ang posibleng pinagmulan nito. Parang may kung anong gumagalaw sa loob ng aparador. Pinilit kong wag matakot at tumayo para tingnan ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aparador. Sa loob, maayos pa rin ang mga gamit ko. Walang kahit anong kakaiba. O, yun lang ang akala ko. Habang sinisilip ko ang mga gamit, napansin ko ang isang notebook na nasa pinakailalim ay nakabukas na ngayon sa gitnang pahina. Hindi ko maalala kung kailan ko iyon naiwan sa ganoong posisyon.
Sa pahina, may nakasulat gamit ang lapis na parang inukit ng mariin. "Umalis ka na." Nanlaki ang mga mata ko. Ang mga salita ay malinaw at nakaukit sa pahina. Ngunit sigurado akong wala akong sinulat na ganoon. Hindi ko napigilan ng kaba. Agad kong isinara ang aparador, ngunit bago pa ako makaupo, biglang bumukas ito ng malakas. Para bang hinila ang isang malakas na pwersa. Napasigaw ako at natumba pabalik sa kama. Ilang segundo akong nakatitig sa aparador, na ngayon ay nakabukas ng maluwang. Walang ibang laman kundi ang mga gamit ko. Pero ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila lumabas mula roon. Tumayo ako at muling isinara ang aparador. Sa pagkakataong ito, nilak ko na iyon. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Baka niloloko lang ako ng utak ko. Bulong ko sa sarili. Ngunit habang iniisip ko iyon, narinig kong muli ang kaluskos. Hindi na sa aparador, kundi sa ilalim ng kama. Sa gabing iyon, mas naging tahimik ang paligid. Pero ang takot ko ay mas lalo lang lumalim. Sa bawat galaw ko sa kama, pakiramdam ko ay may mata na nakamasid sa akin. Hindi ko na kaya pang pumikit dahil sa kaba. Pinaloob ko ang sarili ko sa kumot. Kahit paramdam ko ang malamig na hangin na tila pumapaligid sa buong katawan ko. Ilang sandali pa, naramdaman kong parang may biglang gumalaw sa kabilang kama. Hindi na ako sumilip o tumayo. Nanatili akong nakapikit, nanginginig sa ilalim ng kumot. Pero hindi ko maiwasang marinig ang tunog ng mga yabag na papalapit mula sa kabilang kama patungo sa akin. Parang huminto ito sa tabi ng kama ko. Ramdam ko ang bigat na presensya, ngunit hindi ko magawang buksan ang aking mga mata. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa mukha ko. Kasabay ang pamilyar na boses. "Hindi ka dapat nandito." Sa sumunod na araw, nagising akong pagod at balisa. Hindi ko matandaan kung kailan ako nakatulog. Pero ang malinaw sa akin, may kakaibang presensya na naramdaman ko kagabi. Ang boses na narinig ko, "Hindi ka dapat nandito," ay patuloy na umuukil-kil sa utak ko. Pilit kong iniisip na baka bunga lang ito ng takot o pagod. Pero kahit anong paliwanag ang gawin ko sa sarili, alam ko na may mali. Pagbalik ko ng dorm mula sa klase, mas bumigat ang pakiramdam ko. Ang pasilyo ay tila mas madilim kahit pa tanghali. Bawat hakbang ko ay tila may konting echo, kahit hindi naman ganoon kalawak ang lugar. Pakiramdam ko, may mga matang nakamasid sa akin mula sa mga pinto ng bakanting kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, parang may kakaibang lamig na sumalubong sa akin. Isang lamig na parang dumidikit sa balat. Sinara ko ang pinto at sinigurado kong nakalak ito. Napansin ko na ang aparador na nilak ko kagabi ay bahagyang nakabukas. Lumapit ako para tingnan at laking gulat ko nang makitang ang notebook ko ay wala na sa loob. Sinilip ko ang ilalim ng kama at bawat sulok ng kwarto, pero hindi ko ito nakita. Kinagabihan, sinubukan kong magpakabisi sa pag-aaral para hindi na muling isipin ang mga nangyari. Nakaupo ako sa maliit na mesa, nakatutok sa aking mga notes, nang biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Napalundag ako at agad kong sinubukan buksan ang switch, pero hindi ito gumagana. Mabuti na lang at may dala akong flashlight sa bag, kaya sinindahan ko ito. Habang nililiwanagan ko ang paligid, napansin kong tila may anino sa gilid ng kwarto, malapit sa aparador. Mabilis akong tumingin doon, ngunit wala akong nakita. Pinilit kong wag mag-isip ng kung ano-ano, pero nararamdaman kong tila may mabigat na presensyang nakapaligid sa akin. Muli akong naupo.
Hawak pa rin ang flashlight nang biglang may narinig akong tunog mula sa kabilang kama. Isang mahinang na parang may naupo roon. Nilingon ko ito at doon ko siya nakita. Isang babae, nakasuot ng mahabang puting bestida, ang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatalikod siya sa akin. Ang mahaba niyang buhok ay tila basa at dumidikit sa kanyang damit. Hindi siya gumagalaw, pero ang bigat ng presensyang nararamdaman ko ay parang bumabalot sa buong kwarto. "Sinong nandyan?" Tanong ko, pilit na pinatatapang ang sarili. Pero wala siyang sagot. Hindi ko magawang tumayo o gumalaw. Ang katawan ko ay tila nakapako sa kinauupuan ko, habang ang lamig ay lalo lang tumitindi. Dahan-dahan siyang gumalaw. Unti-unting tumayo mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay parang mabagal, ngunit may bigat, na parang gusto niyang maramdaman ko ang bawat segundo ng kanyang presensya. Biglang humarap siya sa akin. Halos hindi ko mapaliwanag ang nakita ko. Wala siyang mukha. Ang balat niya ay makinis at maputlang maputla. Ngunit wala itong mata, ilong o bibig. Ang espasyo kung saan dapat naroon ang kanyang mukha ay walang laman. Puro balat lang. Ngunit kahit ganoon, ramdam ko ang titig niya sa akin na parang tumatagos sa kaluluwa ko. Napaatras ako. Hawak ang flashlight na nanginginig sa kamay ko. Tumayo siya na mas tuwid at sa bawat hakbang papalapit sa akin, naririnig ko ang tunog ng sahig na bumigay sa bigat niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko magawang sumigaw. Wala akong magawa kundi manlumo sa harap niya. "Ma'am Luna," nang makarating siya sa tapat ko, biglang huminto ang tunog. Nakita ko ang kanyang mukha na nakatikit halos sa flashlight. Naramdaman ko ang malamig niyang presensya na parang yelo sa aking balat. Tapos, sa isang mahinang boses na tila galing sa ilalim ng lupa, sinabi niya, "Hindi mo ba naiintindihan? Umalis ka na." Biglang bumagsak ang flashlight mula sa kamay ko at ang kwarto ay tuluyang nilamon ng dilim. Wala akong narinig kundi ang tunog ng mabilis na paghinga ko. Sa ilang segundong iyon, pakiramdam ko ay para akong nawala sa realidad. Nang muling bumalik ang ilaw, wala na siya. Ngunit ang kama kung saan siya naupo ay may malalim na marka na basang damit. Hindi na ako nakatulog sa gabing iyon, Ma'am Luna. Nakaupo ako sa sulok ng kwarto, yakap ang sarili. Pilit na iniisip kung ano ang susunod kong gagawin. Isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi na ito basta kwento ni Mang Berto. Totoo siya at gusto niyang paalisin ako. Matapos ang gabing iyon, alam kong hindi na ako pwedeng magpatuloy sa dorm na yon, nang parang walang nangyari. Ngunit sa kabila ng takot, nagdesisyon ako na muling manatili. May parte sa akin na gustong alamin kung bakit gusto kong paalisin ng presensya na iyon. Anong nagawa ko? Bakit? Parang galit na galit siya. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Berto tungkol sa nangyari. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "Manong, nakita ko siya kagabi." Sabi ko, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Yung white lady." Napahinto siya sa pagwawalis at tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang hindi niya sinasabi. Alam niyang mangyayari iyon. "Ano ang ginawa niya?" Tanong niya, tila nag-aalangan kung dapat niya ba akong kausapin ng mas malalim. "Sinabi niyang umalis ako, pero hindi niya sinabi kung bakit." Sagot ko, "Manong, ano pong nangyari talaga sa babaeng yun? Ano ang dahilan ng galit niya?" Sandaling natahimik si Mang Berto. Tumingin siya sa paligid na parang sinisiguradong walang ibang makakarinig. "Ang alam ko, Iha, hindi niya ginustong mamatay dito. Pero may mas malalim na dahilan ng lahat.
May mga boarder na nagkwento dito dati na tila hindi lang kalungkutan ang bumalot sa kanya. Parang may ginawa sa kanya, may pumersa, may sumira ng buhay niya. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ako nagtanong pa. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto. Dala ang bigat ng nalaman ko. Pagbalik ko sa kwarto, agad kong napansin ang kakaibang lamig na tila mas nagiging masidhi mula sa mga nakaraang araw. Nagsimula akong mag-ayos ng gamit. Iniisip kung paano ko haharapin ang gabing darating. Ngunit habang inaayos ko ang kama ko, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inilagay doon. Sa ibabaw ng unan ko, may nakapatong na isang luma at kupas na litrato. Kinuha ko ito at nang makita ang imahe, halos mabitawan ko ito sa gulat. Isang grupo ng mga estudyante ang nasa litrato, nakatayo sa harap ng dorm, at naroon siya, ang babaeng walang mukha. Ngunit sa litrato, may mukha siya. Maganda, payapa, ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat gamit ang tinta na halos nabura na. Huwag kang magtiwala. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin noon. Pero isang bagay ang sigurado. May nais siyang iparating. Pero kanino ako hindi dapat magtiwala? Sa dorm? Kay Mang Berto? O baka sa presensya niyang nararamdaman ko? Sa gabing iyon, pilit kong nilabanan ng takot at sinubukang matulog. Ngunit gaya ng inaasahan, muli akong nagising sa tunog ng mga yabag sa loob ng kwarto. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagkukubli. Nang imulat ko ang aking mga mata, naroon siya, nakaupo sa kabilang kama. Ang mahaba niyang buhok ay basa pa rin, at tila may patak ng tubig na bumabagsak sa sahig. Bakit hindi ka umaalis? Tanong niya, sa boses na parang nagmumula sa malalim na hukay. Sinabi ko na sa'yo, hindi ligtas dito. Hindi ako nakasagot. Tumayo siya mula sa kama at ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng marka ng basa sa sahig. Lumapit siya sa akin hanggang sa halos maramdaman ko na ang lamig ng kanyang presensya. Anong gusto mo? Tanong ko, halos mawalan ng lakas sa kaba. Bakit mo ako gustong paalisin? Sa halip na sumagot, yumuko siya at doon ko nakita ang kanyang liig. May marka ng lubid, malalim at kulay ube, na parang naiiwan pa rin ng bakas ng paraan ng kanyang pagkamatay. Tumingin siya sa akin gamit ang mga mata niya na punong-puno ng puot at kirot. Umalis ka na bago ka maging katulad ko. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na parang umaalon sa paligid. Nang muling bumalik ang ilaw, wala na siya. Ngunit naiwan ang marka ng basa sa sahig. At sa dingding sa tabi ng kama ko, nakasulat gamit ang tubig, umalis ka. Hindi na ako nakatulog. Hanggang umaga, nanatili akong nakaupo sa sulok ng kwarto. Nanginginig. Alam kong hindi na ito tungkol sa simpleng kababalaghan. May malalim na dahilan kung bakit niya ako gustong paalisin. At hindi ko alam kung handa akong malaman iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan kong kumilos bago pa maging huli ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagdesisyon akong maghanap ng ibang matitirahan. Kinausap ko ang landlord. Ngunit sinabihan ako na hindi agad maibabalik ang deposit ko at kailangan ko maghintay ng ilang linggo bago makalipat. Hindi ko na inisip ang pera. Ang importante ay makalayo ako sa lugar na iyon. Sa huling gabi ko sa dorm, nag-impake na ako ng mga gamit. Pilit kong nilalabanan ng kaba at panlalata dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Pinilit kong huwag pansinin ang malamig na hangin na bumalot sa paligid habang nilalagay ko ang mga gamit ko sa kahon.
Habang nag-aayos, muli kong narinig ang mahinang yabag mula sa pasilyo. Tumigil ito sa labas ng pinto ko. At kasabay nito ay ang marahang pagluskos ng doorknob na tila may sumusubok buksan ito. Napahawak ako sa bato ko. Malamig, parang may humihinga sa likod ko. Nang lingunin ko ang pinto, bigla itong bumukas ng malakas. Nasa harapan ko siya, ang white lady. Ngunit ngayon, mas malinaw siya. Ang puting damit niya ay basa at may bahid ng dugo, at ang kanyang leeg ay masalatang may marka ng lubid. Ang mukha niya, na dati ay walang laman, ay tila nagkaroon ng hugis. Ngunit napapalitan ng puot at paghihirap. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata ay nakatitig diretso sa akin. Bakit hindi ka pa umaalis? Tanong niya, ang boses ay nag-e-echo sa buong kwarto. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka ligtas dito. Napatras ako. Hawak ang isang kahon na gamit. Pero parang walang katapusan ang espasyo sa kwarto. Ang dingding sa likod ko ay tila lumayo habang patuloy siyang lumalapit. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at ang pinto ng aparador ay bumukas ng mag-isa. Mula sa loob ng aparador, bumagsak ang notebook ko. Nakabukas ito sa isang pahina na puno ng sulat. Lahat na nakasulat sa nagmamadaling paraan. Huwag kang magtiwala, huwag kang magpaiwan, huwag kang tumingin sa salamin. Nang lingunin ko ulit siya, nasa tabi ko na siya. Ang malamig niyang kamay ay dumampi sa balikat ko at naramdaman ko ang puot nang nagmumula sa kanyang presensya. Umalis ka na, bulong niya bago siya biglang naglaho sa hangin. Kinabukasan, sinubukan kong alamin ang buong kwento sa tulong ni Mang Berto. Pinilit kong tanungin siya tungkol sa babaeng namatay sa dorm. Ngunit tila iniiwasan niya ang mga detalye. Hindi mo na kailangan malaman ng lahat, iha. Sabi niya, tila natatakot. Basta, umalis ka na lang habang may pagkakataon ka pa. May iba nang napahamak dito bago ka pa. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Sa huling sandali ko sa dorm, bumalik ako sa kwarto para kunin ang naiwan kong gamit. Habang nililinis ko ang natitirang kalat, napansin ko ang salamin sa aparador ay bahagyang natatakpan ng alikabok. Nilinisan ko ito gamit ang aking kamay. Ngunit nang maaninag ko ang refleksyon ko, napansin kong may anino sa likuran ko. Hindi ko na kailangan lumingon. Alam kong siya yun. Jessie, bulong ng boses na malapit sa tenga ko. Hindi ka na makakaalis. Bigla kong naramdaman ang bigat ng hangin sa paligid. Ang mga gamit sa kwarto ay nagkalat at ang pinto ay biglang sumara ng malakas. Sinubukan kong buksan ito, ngunit tila ba nakalak ito mula sa loob. Ang bawat sulok ng kwarto ko ay nagdilim at narinig ko ang tunog ng mga yabag na papalapit ng papalapit. Sa salamin, nakita ko siyang muli. Ang kanyang mukha ay mas malinaw na ngayon. Punong-puno ng galit at paghihirap. Napatili ako. Ngunit ang sigaw ko ay nalunod ng biglaang katahimikan. Nang tumingin ako sa paligid, wala na siya. Ngunit sa salamin, naroon pa rin siya. Nakangiti habang nakatitig sa akin. Ilang araw matapos akong makaalis sa dorm, dinala ko ang notebook ko sa isang lumang simbahan. Umaasa na may sagot akong mahahanap mula sa mga pari roon. Sinabi ko ang lahat ng nangyari. Ang presensya, ang boses, ang sulat sa notebook. Ngunit sa halip na sagot, tinignan nila ako ng may pag-aalala. Anak, sabi ng isa sa kanila, ang lugar na iyon ay matagal lang may sumpa. Pero ang presensya na naramdaman mo, tila hindi lang basta multo. Baka may mas malalim na dahilan kung bakit kanya tinututukan. Nang binuksan ko ang notebook upang ipakita sa kanila ang mga sulat,
Laking gulat ko nang makita kong wala na ang mga nakasulat na babala. Malinis ang mga pahina na parang walang anumang nangyari. Ngunit sa huling pahina, may isang mensahe na naiwan. Hindi pa ito tapos. Napalunok ako at sa loob-loob ko, alam kong totoo iyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Kahit gaano kalayo na mula sa dorm. Sa bawat dilim ng gabi at katahimikan ng kwarto, nararamdaman ko pa rin siya. At minsan, naririnig ko pa rin ang pamilyar na yabag. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.